Okay, praise God. Romans chapter 12 verse 1. Kaya basahin ko sa Banyas ng mga Biblia at pakinggan niyo. Romans chapter 12 verse 1. Sabi dito, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po sa buhay at sa lakas. Salamat sa araw na to. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan, pagkukulang, kailangan. Cleanse our heart. At pagpalain mo ang salita manmayag. Sweet Holy Spirit, help us, help me, teach us sa Word of God. Tulungan niyo po kami na mag-grow spiritually. I-bless mo rin yung mga loved ones namin here and abroad, mga friends sa YouTube, subscriber, maging kapanood. Pagpalain niyo rin maabot ang spiritual needs. Thank you po sa lahat-lahat. Holy Spirit, guide us, help us. Thank you, Father. Thank you for everything, sa mga blessing, at ingatan yung bawat isa. At mag-Sister Monit, si Edgar, si Petit. Kung papunta dito, Panginoon, ingatan niyo po. In Jesus Christ's name, Amen. Okay, Romans chapter 12, verse 1. Okay, so ngayon ay December 17, 2023. So, glory to God, praise God, no? And thanks God, good morning, good afternoon, good evening naman sa ibang mga lugar. So, ang title natin ngayon ay Present Our Bodies to God. Present our bodies to God. So in this life, sa buhay na ito, what matters most? Sa buhay na ito, ano ba yung pinakamalaga sa buhay na ito? Of course, ang ating service to God, ating paglilingkod sa Panginoon, ating pag-ibig sa Panginoon, yan ang importante, amen? Paglilingkod sa Panginoon, yan ang importante. Matapos na tayo ma-save, we are saved by the grace of God through the Lord Jesus Christ, by faith to Jesus, and then tayo is saved na, kaya tayo nagsiserve sa Panginoon. Dalawa lang yan. Pero mamili ka, mag-serve kay Satan o mag-serve sa God. Di ba? Ganun lang naman yan eh. Simple, di ba? So tayo, pinili natin mag-serve sa God. Amen? Mag-serve kay Lord Jesus Christ. So we are saved to serve. So ating service sa Panginoon, ang ating love sa Panginoon. So habang makinig kayo, habang nagkainan para may laman yung tiyan, makakonsentrate, makapakinig. That meal ha, walang cellphone. Ha? Okay, concentrate si GE. Diyan is yung cellphone, kunin mo muna. Sa Bible yung. Okay, sige. So, yung ating love sa Panginoon, yan ang importante. Ang ating worship sa Panginoon, yan rin ang importante. Alam niyo, gusto ni Satan na, nung nitip niya si Jesus, gusto ni Satan, i-worship siya. Ibibigay ko sa iyo ang lahat, nakikita mo ba lahat ng kayamanan ng sanlibutan? Yung mga building, mga cities, doon sa Jerusalem, doon sa Israel? Yan, nakikita mo yan? Sabi ni Satan kay Lord Jesus, ibibigay ko sa iyo lahat yan. Sambahin mo lang ako. Oh. Di ba? Ay, sino lang dapat i-worship? Ang Panginoong Diyos lang. Ay sa ngayon nga, mabuti sa atin, no? Na pwede naman tayo sa bahay magpahinga, pwede naman mag-business, mag-online business, o anong pagkaabalaan sa bahay, pero pupunta pa rin tayo dito. Bakit? We gather together, no? Sabi sa Hebrews 10:25, let us not forsake the assembling of ourselves together. We gather together to worship God. Amen? Ay, paglinggo rin nga, yung mga tatay nag-gather together sila eh. Hindi lang na tuwing linggo eh. Doon sa Tigayon, sa Sabungan. Sa Sabungan doon, sa Tigayon, malapit sa Linabuan Norte. Nag-gather sila. Minsan nga eh, halos everyday. Kung mayroon lang silang walang sabo, minsan mga, kung na siguro, once a day, once a week or twice a week. Pero baka, minsan pa nga eh, everyday. O imagine, they gather together also. Oh, para ano? Para sa kanilang pastime. Para ang kultura kasi ng mga Pilipino yung sabong. Dati, paborito ko rin yun. No. Pero siyempre, binago na tayo ng Lord Jesus. Hindi na tayo pupunta sa sabungan. Hindi na tayo nagataya. Pero dati, gataya rin ako eh. At ang tinitingnan ko doon yung paa ng manok. Pag ang manok na pula,
ang kalaban niya ay manok na puti, tapos yung manok na pula, ang paa niya puti, at ang kalaban niya ay puti na manok, medyo, ang majority, nananalo siya. Kaya doon ako sa paa tumitingin. Oh. So majority na nanalo talaga. Kung ano yung, alawa, ang puti naman na manok, ang kanyang paa ay medyo kulay gray, ang kalaban niya ay gray na manok, yan, panalo yung puti manok. Oh. Ay, siyempre bilang Pilipino, yan ang kultura talaga ng mga Pinoy. Pero kung minsan naman ay naging malungkot yung mga pamilya dahil natatalo sila. Okay lang yun sa mga maraming pera. Baliwala lang sa kanila yun kasi wala na yan, parang libangan. Siyempre pag wala sa Panginoon, libangan talaga yan. Pero tayo na sa Panginoon, iba naman ang ating pinagkaabalaan. Tayo nagtitipon to worship God. Ang ating obedience sa Panginoon. Alam niyo yung Bible, ang Bible lang naman ay isang word. Isang word, 4 na litra. Ano yon? Ang Bible, ang turo lang dito ay one word with 4 letters. Ano yon? Ano ibig sabihin? Ang Bible ay obey, no? Yung turo lang dito mag-obey. You obey God or you disobey God. Ganun yung sa time ni Moses ay gusto niya ng blessing o curse, ng sumpa o pagpapala. If you obey God, you shall eat the good of the land. If you disobey God, magkaroon ka ng kabaliktaran yon. Sabi ng Prime Minister ng Turkey, sabi niya ay paparusahan. Sabi niya, kung di ako makamali yung Prime Minister ng Turkey, no? Kung sino man yun na Arab nation o Muslim, sabi niya, yung Israel ay makalasap ng suffering from Allah. Ang nangyari sa kanya after 2 days na heart attack? Heart attack. Hindi, wala ko, napatay na git. Basta namatay git. Ayun ang sabi ng Biblia sa Word of God na about Israel. If He bless, kung sino mag-bless sa iyo, God will bless. Sa Israel, kay Abraham, kay Jacob, kung sino mag-bless sa iyo, Israel will be blessed by God. Sino magsumpa sa iyo, susumpain. Diba no? So, we bless the people of God, we bless Israel. Kaya God bless Israel. At kung mayroon man tayong palatandaan para sa mga second coming ni Lord Jesus, siyempre, Israel ang ating palatandaan yan. Lalo yung sinasabi pa na yung pag na-built na yung third temple, at ang magaling naman doon ay yung Antichrist, magkaroon ng kapayapaan dahil sa kay Antichrist. Pero hindi ko pa masyado pinag-aralan yan. Yung kasi nag-iba na yung first temple eh. Tapos yung first temple, giniba yun sa time ni King, kung yung makawin, ni Nebuchadnezzar, yung hari ng Babylon. Ano yung second temple, yung after naman si Lord Jesus na resurrect, sinalakay sila ng Roman Empire. Kaya giniba yung second temple ng mga Roman soldier. At ibibuild na nila yung third temple. Yun ang mga palatandaan. Pero hindi ko pa masyado pinag-aralan. Kahit yung prophecy, hindi ko man masyado inaral. Kasi ang master ko lang na pinag-aralan kasi about mga soul winning, yan, about ano pang mga topic sa Bible na yung about the Word of God. Yan lang mas about God, about the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is God. Yun lang masyadong pinag-aralan ko. Pero about sa yung mga prophecy na yan, ay hindi ko pa masyado inaaral yan. Pero God willing at mag-pray ko na mapag-aralan yung prophecy. Yan. Pero more gid ako sa souls. No? Kasi si Lord Jesus, sa Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kasi si Jesus, ang kanilang focus ay yung kaluluwa. At yung sa Great Commission, yan pa ang kuhan ko, yung sa mission, sa Great Commission. Sabi, go into all the world and preach the gospel. Go into all and preach the gospel means good news
to sa mga tao. Gospel of the Lord Jesus Christ. Yung gospel ay yung death, kamatayan ni Jesus because of our sins. Yung pagkalibing, after 3 days, si Jesus ay muling nabuhay. At kung sino mag-believe kay Jesus Christ, ay magkaroon ng eternal life. John 3:15, whosoever believeth in Him, in Jesus, will have eternal life. So yun ang masyadong minamaster ko about mission, Great Commission, soul winning. Yan. So, at least importante, kay Jesus ka, ay naparito si Jesus sa kaluluwa. Kaya, kung hindi ako sa kaluluwa, conscious gid mo. Of course, yung mga nasisira natin, hindi ba natin napupunta dito, hindi naman nakapunta. Kasi, pag nag-soul-winning, marami na nga akong kasalanan sa Panginoon eh. Marami akong aborted. Marami akong anak na pag na-witness siya na soul-winning, ay pabayaan, hindi na napapalot, hindi na nabalikan. Kasi pag balikan mo yung balikan, talaga may gastos yan. Sabi, pamasahe, gastos mo yan, gasolina, tapos siyempre kung may something ka, pagkain, fellowship kayo. So, magastos talaga yan yung discipleship. Okay lang yan, bastante lang yung support. Ay, wala man tayong wala man tayong support. Siguro more than 3 years wala tayong support bilang Christ Baptist Mission. Wala tayong support. Wala man akong salary. Nabubuhay lang tayo sa blessing. Mabuti mayroon mga nagbibigay sa akin. So yun lang ang pangbili natin ng pagkain at pang gasolina. So as God provides tayo. Pero alam niyo mga Amerikano, pag sa mga Amerikano magpunta dito sa Pilipinas, mag-mission, alam niyo kung ang support na nila $1,000, hindi ko rin yun. Ilan ka ng $1? 54, 56 na. 54? Dati, kasi umabo, 55, balimbawa. Hindi, kung $1,000 ang support ng Amerikano, may 55,000 sa isang buwan. Kung sa akin lang yun, dami ko nang mabili para sa ministry at matulong at magawa. Pero minsan ang mga Amerikano ay hindi rin tumatagal. Marami na dito sa Kalibo nag-mission. Yung naging mahusay ako sa table tennis kay walay galaro sa Kalibo Student Center ng mga evangelical ng mga Amerikano, mag-asawa. Ilang years na nag-table tennis o Bible study pag may break time na, break time mo na, magpaano mo na Bible study, yung mga naglalaro, yan, Bible study. Pero, hindi rin sila tumagal, siguro more or less 5 years din, pero paano rin. Tapos yung sa Sowe naman, kano rin, dun sa may Capitol, mga ilang years, mga more or less 5 years, hindi rin tumagal. Marami. May pa yun, may support. Pero, tayo, walang support, pero sa biyaya ng Panginoon nagpapatuloy. Di ba, no? Doon sa Amerika maraming mga pastor doon yung nag-stop, nag-quit, nag-resign. May mga pa yun, hireling pa yun. Gawan sila kasi iba na doon. Pero dito sa Pilipinas, believe na sila dito sa mga Pilipino pastor, mga missionary, mga local dahil napapatuloy. Tuwang-tuwang ako doon ng testimony ni si Melvin, Preacher Melvin Abukay. Doon sa Masbate, magdaong ba yun? Basta sabi niya, may mga tao pa pala doon sa mga suludlon, mga papasok, pero hindi daw ng tricycle. Kaya kailangan, ang pre-request niya, magkaroon siya ng motor para mapasok niya yung mga lugar na hindi mapasok ng tricycle. Imagine nandun yung kanyang cell, no? Ay kung marami lang tayong kakayanan tayo na maraming pera, no? Na pwede mabigyan, no? Nakabigay konti lang, di ba? Tayo nagpadala tayo ng support. Bali 20 missionaries at pang 21 sa clearinghouse yung nag-facilitate ba? Binasa ko yun sa ating group chat. Konti lang yun, pero tumutulong tayo. Hindi na, pwede natin ibili ng gasol, wala tayong gasol dito. Pero pinadala natin sa missionary. Di ba, no? Tayo nga, tutuusin, tayo nga dapat tulungan. Pero meron nga pastor na kilala, malaking simbahan, talagang milyonaryo. Nagpasa ako ng nabahaan kita dito. Wala man lang natulong, pero kung common sense lang yun sa pastor pag nakita na, ganun to pala sitwasyon na ni Juice Buntugo na to.
Kawawa naman, dapat mangusisa siya, no? Sino ba taga-Aklan kilala ko? Kontakin niya, no? Tapos, kilala mo ba to si Joyce Buntugon? Siyempre mag-testify yung dito sa Aklan. Kilala namin. Kamusta, ano yan? Totoo ba yan na sila, na biktima sila ng baha noon na October last year? Siyempre, di, pwede matulungan, pero wala. Di ba? Dahil nakita ko lang pag may missionary na local, nakita ko man ang lugar niya, kusa na lang tayo sa ating offering, kusa ko na lang sa bibigyan with the grace of God. Kahit one lang, panggasolina, paano yan? Kahit hindi, bibigyan lang. Ganun dapat. Diba, meron tayong tawag na common sense, yung need. Although need natin, pero binibigyan natin sa iba. Amen? Maliwanag ba sa inyo yan? Ganyan tayo. Kaya nga, yan ang importante sa Panginoon sa paglilingkod, maging aware tayo, maging sensitive tayo sa needs rin ng iba, especially sa kaluluwa at siyempre sa kanilang mga pangailangan sa pagkain. Hindi lang kayo pinapakain dito sa spiritual, kundi pa di physical din. Kung ano kinakain namin, sinisir pinapakain natin sa inyo. Kung circuit sa kapitbahay, may pagkain, ibigay rin sa kapitbahay sa housing. Yan tayo. So biyaya lang ng Panginoon yan. So ang ating obedience sa ating faithfulness sa Panginoon. Anong sabihin ng Panginoon sa paglilingkod? Ang recommendation ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Yun yung faithfulness, katulad ni Heidi, yung faithful siya. Yan. Kung 10 na ni Heidi dito, 10 na Sterpin, Stermonit, matindi, no? Maraming magagawa tayo. Pero alam naman natin ang tao sa ngayon, mas mabuti nga may ganito pa tayo. Pero doon sa Europe o sa Amerika at sa Great Britain, magwali ka lang about Jesus, about sa Bible. Marami na sa iyo nag-bully at marami na nag-oppose. Pero dito sa atin hindi naman ganon. At sabihin pa nila, kahit sa mga nakalaro ko, gasol winning pa ako kahit sa chess.com, sabihin, ng reply ng kalaro ko mga taga-Europe o taga-Amerika o taga-India o dito sa Asia, sabi na si Jesus daw ay meat. Yung meat, M-Y-T-H, yung meat lang, yung ano din? Meat buster. Meat. Ano ibig sabihin ng meaning nun? Yung parang kwan lang, yung katang isip lang, mythology, ganon. Sabi ko, Jesus is true. Jesus is God. So ganon ang kanilang makwan. Yan mga reaksyon. So iba talaga. Kaya salamat tayo at kaya itong mga bata na ito dapat maturuan kagad. Mga bata, the Bible is the Word of God. The Bible is the Word of God. The Bible is the Word of God. Word of God ito, totoo ito, salita ito ng Panginoon. Every word of God is pure. Proverbs 30 verse 5. Ano pa sabi sa 2 Timothy 3:16 o 1 Timothy 3:16 na all scripture is given by inspiration of God. Kaya ito ay inspired of God. Mayroon pang argumento ay, ano ba yung inspired siyempre yung original. Ano ba yung original? Yung Greek at yung Hebrew, Aramaic, yung Old Testament, ang Word of God, ang Old Testament kasulat yan sa Hebrew at Aramaic, salita sa Israel. Ang New Testament ay Greek. So yun ang original. So, inspired, of course. Paano ito ay na-translate sa King James Version ating gamit? Ayan. So, another fun naman yun. Importante, inspired. Siyempre, preserve. Kaya na-preserve ito ng Diyos ay, thou shalt preserve thy word forever. Preserved 7 times, purified 7 times. Yan ang word of God. Siyempre pag inspired, preserve yan. Siyempre pag na-preserve, inspired yan. Kaya, kasi kung hindi naman to inspired ay, ang ating buhay ay hindi na bago. Kaya nga tayo ay bilang tao ay unti-unting binabago ng Panginoon. Siyempre may kahinaan tayo, may hinaan tayo. Pero every day we learn from our failure and mistake. Tayo naman ay
going to maturity, Christ likeness. Kaya still, we go on, we go forward by the grace of God. Ating faithfulness sa Panginoon, ating tiwala sa Panginoon, yung pagtitiwala. Trust and obey, for there is no other way. To be happy in Jesus, but to trust and obey. Alam, maganda yung pera sa Amerika, no? Iwan ko kung meron pa rin sa dollar nila na nakalagay, in God we trust. In God we trust. No? Hindi yung in dollar we trust. In God we trust. Sa Panginoon, sa Diyos tayo nagtitiwala. Iwan ko lang kung meron pa niyan na nakasulat o limburanan nila. Ay, maganda yun sa 500 pesos natin eh. Alam mo ba si Ninoy Aquino, si Ninoy, mayroon testimony sa si Ninoy na yung binilanggo siya, nanonood pala siya ng 700 Club. Nanonood pala sa 700 Club at nagmuni-muni rin siya sa kanyang buhay. Tapos nag-testimony siya, nag-believe siya kay Lord Jesus, nag-receive siya kay Jesus Christ bilang kanyang personal Lord and Savior. Meron pinasa niya sa akin si Pastor Vic Javier na testimony ni Ninoy Aquino na na-save siya with the grace of God. Ang nakakalungkot lang, nung umuwi na siya, kumbaga ay pinapatay siya. Sayang nga eh. Sana nasira niya yun kay Cory. Kasi siyempre asawa niya si Cory, pwede niya masiran yun. At pati si Chris Aquino, tapos si Noy. Problema na pinatay na siya. Kaya sayang talaga, may testimony yan eh. One time hanapin ko doon sa YouTube para ipasa ko na nakuan pala siya, na-convert talaga si Ninoy. Kaya lang na-convert siya doon sa bilangguan at matanda na, huli na. At kung buhay pa yun, pwede niya i-share yung faith niya kay Jesus. Kasi nanonood siya kay part 2 verse na sa Sibiran Club. Kaya lang pinapatay siya. So sayang. Kaya, siyempre save siya, sa langit siya. So nakakalungkot, di ba nang niya nakuha yung mga anak niya, nasiran kasi di niya nasiran kaagad. Although faithful na Katoliko yan, kanyang asawa si Cory at si Noy, si Chris Aquino. Yan, at may sakit yan si Chris Aquino. So, sabi nga ng isang pastor kasi may contact number kayo dyan na ni Chris Aquino ay bigyan niya ako kay gusto niya rin puntahan para isulwining, no? So, praise the Lord at na-save si dating senador na natin na si Ninoy Aquino. At merong kwando na kalagay sa 500 na yan ay maganda yung nakalagay sa 500 kay ang bayang may 500 kayo dyan. May 500 ako dito pang-offering. Hindi may dito tungkol sa Panginoon Ang bayang ito pang-offering mamaya ito pang-tithes. Nakalagay ito, maganda ito nakalagay malabo na mata ko May nakalagay doon yung ang bayang pinagpapala ng Panginoon. Mapalad ang bayang ang Panginoon ang Diyos. Di ba nakalagay yun may sa 500 doon dati nakita ko di ba? Nakalagay doon na mapalad ang bayan nagtitiwala sa Panginoon. May nakalagay na. 500 dati. Oo. Mapalad ang bayang ang Panginoon. Pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Uyun. Pinagpala ang bayan Na ang Diyos ay na ang Diyos ang Panginoon. Pinagpala. Sino ba na nakakaya? taas. Taas. Sa taas. Pinagpala ang bayan na ang Diyos ang Panginoon. Yan. Pinagpala ang Pilipinas. Yan. Pinagpala ang Israel. Pinagpala ang Amerika. Dati na ang Diyos ang Panginoon. Yan naman talaga importante. Ang Diyos ang Panginoon, hindi si Lucifer, hindi si Satanas, kundi ang Panginoon. Kaya nga dapat sa gobyerno ang nagadumaga, mga godly dapat yung naga-mayor, naga-governor, naga-president. Ganun yan dapat.
Kaya, the people are happy when the righteous are in authority. Di ba? Mayroon na sa Proverbs. Kaya, praise the Lord. So, glory to God. Kaya, yung hope natin ay ganoon din ang Panginoon ng ating pag-asa. Yan ang importante sa atin. Meron tayong pag-asa. Minsan wala na tayong inaasahan. Wala kang income, wala kang trabaho, tinanggal ka sa trabaho, nagkasakit ang kapamilya mo, ano pa mga may trahedya, may bagyo, may kalamidad. Ang asahan na lang natin ay ang Panginoon. Alam nyo, sabi ni Pastor Arnel, no, nung siya sa Canada, hindi na kailangan ang Panginoon Diyos doon sa Canada. Bakit? Puno na yung refrigerator nila ng frozen food. Kaya kasakit sila doon, mga cancer. Ang dami ng pagkain. Dami nilang prutas doon sa Canada. Wala nang time doon ang mga kabataan, mga young people, mga professional. Puro na trabaho ang isip. Alam niyo, nagasimba na lang doon. Sabi ni Pastor Arnel, mga katulad ni Nayay, mga adult na lang. E paano galit kung magkalamatay na sila? Sino na yung mga next generation? At ating generation nga ay cellphone generation, no? Millennial generation, cellphone na. Yan. So, pasalamat tayo sa Panginoon. At least kahit paano dito ay meron tayo. At sila doon may mga building sila. Oh. Pero tayo, kahit ganito, nagtitiis tayo. So, patuloy pa rin sa Panginoon. Kaya ang pag-asa natin ay ang Panginoon. Sa Panginoon tayo nagtitiwala, umaasa. Ang ating confidence. Marami may mga salita sila na believe in yourself. Parang self-made man, believe in yourself. Pero mas maganda yung confidence in God, believe in God. Believe also in yourself, but most of all, top of that ay believe on God. Hindi lang sa sarili mo. Confidence in God. Budla na yung kung para na sarili mo, wala na Panginoon. Delikado rin yan. Confidence to God, importante, and fellowship to God. Ang ating fellowship, ang ating Bible reading. Kaya malaga, everyday, kailangan magbasa tayo ng Bible. Pagbasa tayo ng Bible, God is talking to us. At tayo mag-pray. Kung tayo mag-pray, we are talking to God sa ating prayer life. Huwag mawala yan. Kasi pag may problema tayo at may kasalanan tayo, may kayanan tayo, at may pangailangan tayo, pag tayo nag-pray sa Panginoon, naging magaan sa ating loob. Kung sa kasalanan, nawawala ang ating guiltiness sa mga pangailangan na puprovide na ng Panginoon. God provides sa mga ibon, sa langit, kanilang pagkain. O diba? Sa mga needs, yan man ay physical, spiritual, material, financial, nabibigay ng Panginoon. Healing, yan. Baka ng tiyan ni Sterpin, baka nakuha siya ng masamang spirito. In Jesus Christ's name. Masamang spirito o hangin. Umalis ka. In Jesus' name. Kaya, ating prayer time, ang prayer life, sa Panginoon Diyos ng Israel. So, praise the Lord. Ayan. Siya, Pite, good morning. Say hello kayo mo. Ayan. So, Sister Munit, good morning. Ayan. So, ang di niya naabutan na sinabi ko, ma-review na lang yan sa kwan. So, maganda yung kwan sa introduction ma-review na lang yung mapanood nyo lang sa YouTube. Then, present our bodies to God. Ang title, present our bodies to God. Number 1, living sacrifice. At sabi nito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Ipinamamani ko sa inyo, mga kapatid sa Panginoon. Kaya si Pastor Eromaris ay Brethren Bible Baptist Church, doon sa may Cavite City sila. By the mercies of God, sa kahabagan ng Diyos, that you present your bodies, ipresentar niyo yung katawan, a living sacrifice. So number 1, ang title natin, present our bodies to God. Number 1, living
sacrifice. Yan, living sacrifice. Pag sinabing living, buhay, hindi patay. At pag sinabing sacrifice, sakripisyo. Ibig sabihin ng sakripisyo ay yung mas mahigit pa sa mga needs. Halimbawa, no, nabigay ka ng 100. Giving lang yan. Pero kung sacrifice talaga, yung wedding ring mo, tanggalin mo wedding ring mo, tapos offering mo, yun sacrifice. Yun ang sacrifice. Kaya more than the amount na value ba. Pero kay Abraham, gintestingan siya ng Panginoon, gin-offering sacrifice niya si Isaac. Ibig sabihin kay isa-isa na lang anak. Yun. Pero ginbigay ni Abraham. Yun pala ginasubukan lang siya. Hindi naman gusto talaga ng Panginoon. Di ba? Ang Panginoon nga ayaw, kaya nga nagalit siya sa mga Amorites kasi ang ginagawa nila ay gasacrifice sila ng mga sanggol. Pero yun si Isaac, malaki na yun. Pero ganun pa rin, bata pa rin yun. Pero ayaw ng Panginoon yun eh. Pero hindi naman talaga yun itutuloy ng Panginoon. Alam ng Panginoon ang ginagawa niya. Pero sa Abraham, walang kalamalam. Ang kay Abraham lang, ay sumunod lang siya sa Panginoon. Okay, tamo, hindi rin tinuloy, kaya pinalitan ng nakasabit na, ram? Ram. Oo, nakasabit yung sungay sa sanga, yun ang gain sacrifice, kapalit ni Isaac. Oh, so, yun, ang sacrifice ay yung value, yung halaga is more than kaysa ating binibigay sa Panginoon. Kasi ang pagbibigay, part of worship rin yun. Kaya itong si Abraham ay pinatunayan niya ang kanyang panampalataya sa Panginoon. Kaya ang living, buhay, sacrifice, sakripisyo, ano kadalasan ang sacrifice? Na, di ba, mga animal? At anong mangyari pag yung sacrifice yung animal o animals? Patay. Patay gid, di ba? O, totoo kaya yun na parang kung obra tulay, katong sa time namin, no, mga 1980s, no? Marami daw bata nagkakawala kasi ginako nila sa tulay, ginadaga nila. O, gina-offer nila sa, mali yun, offer sa mga evil spirit yun. Padala mo lang dyan ng mga pastor, pag pre-over lang yung tulay o gagawa ng tulay yan. Paano yan? Di ba? At sa Roman Katolika, pag tapos yung tulay sa kalibo ay ang nag-blessing, siyempre yung pare, mas maganda, pastor, o sa GT Port, pandun sa GT Port, pastor doon ang nag-inauguration na blessing. Yan. Kaya dito ay basta sacrifice patay. Pero ang gusto ng Diyos ay buhay na sacrifice. Tayo yun. Buhay. Para pag buhay kasi mapakinabangan tayo. Kaya nilikha tayo ng Panginoon. Bakit tayo nilikha ng Panginoon? Bakit tayo nilikha ng Panginoon? Para malibad sa mag-serve sa Panginoon. O sa Book of Revelation yan, for the pleasure of God. Yan palang dahilan. Kaya pala nilikha ng Panginoon, ikaw at ako, God created you and me for the pleasure of God. Gusto ng Panginoon in His pleasure. Sa kaluguran, gusto ng Panginoon na ma-express ang kanyang love, attributes, and everything. Maganda plano niya sa tao. Kaya sinira ng demonyo ni Lucifer doon sa Garden of Eden. Kaya yung plan A, siyempre, another plan na naman ang Panginoon at provide ang Panginoon ng sacrifice. Kaya nga si Jesus yung sacrifice. Living sacrifice si Jesus. Imbis, di ba tinawag na, Behold the Lamb of God which Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Di ba, kinakanta yan sa Roman Catholic? Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis, nag-aalis ng sala. Di ba? Si Jesus yung Kordero, Lamb of God, who taketh away the sin or sins of the world. Si Jesus Christ. Siya yung sacrifice, living sacrifice.
napakinabangan natin ang Panginoon, pakinabangan din tayo ng Panginoon. So yan ang sacrifice. So yung ating pagpunta dito, sacrifice yan, no? Punta dito. Siyempre, marami namang simbahan sa malapit, sa mga palibot, di ba? Pero dito tayo pumupunta. Tama, no? Marami namang simbahan doon. Basta may gathering about Jesus Christ at Bible, King James Version ang gamit natin. Kasi ito ang King James Version, ito yung pinakamalapit sa original, ang King James. Kasi yung ibang version na kasi na Bible, tinatanggal nila yung word na blood, mga version na iba. Tapos ibang version din, wala na yung 1 John 5:7, na the three that bear witness in heaven, the Word, the Father, and the Holy Ghost, wala na yan. At yung Tagalog nga Bible nga Tagalog, iba ang salin sa English. Meron yan, pero hindi ko lang nasulat kung ano yun. Sa English, ganito, may word na God. Pagdating sa Tagalog, walang word na Diyos. Siyempre, ng Japon, may bawas. Wala pang King James na Tagalog eh. And then, yun, present our bodies to God, number 1, living sacrifice. Number 2, holy. Holy, pag sinabing holy, yan ay sacred, banal. Sinless, pure, dalisay. Yan yung attribute, isa one of the attributes of God, yung pagiging holy. Kaya nga, bago ka marating sa Holy of Holies, may dadaan ka muna doon na holy place. At pag hindi ka Levites na lahi, no, hindi ka sa kapamilya ni Moses na Levites, at nagbuyot ka lang doon sa Ark of the Covenant, yung kaban ng tipan, yung ginakalong-kalong ng mga Levita. Pag gumawa ka lang doon, patay ka kaagad. Grabe ka to sa Old Testament, no? Pag merong may good intention doon na yung apat malamang gahakwat yung mga Levites. Hakwat nila, medyo mahulog baro ka ba o nga tabingi or something na nawa ba sa ayos na posisyon na sakto, tama. Mayroong motive doon yung Israelites na hindi lahi ni Levi. Hindi siya Levites. Ang intention niya ay maganda na matulungan ba? Ay, pero pagbuyot pinatay ka agad siya. Patay agad. Ganun ka-stricto, grabe ang holiness. Kaya nabanggit ko sa inyo, bago ko magsulat ng pangalan ng Diyos na Yahweh, YHWH, pag sinulat mo yun, yung YHWH, ligo ka muna. Bawat word, may another name naman ng God, Yahweh. Ligo ka naman. Kung ilang word ng God yun, na-translate mo, ligo ka, palaging ligo. Grabe yung holiness. Kaya tayo bilang mga tao, mahina tayo. Kailangan natin, we are weak, we need the grace of God, we need the power of God, we need the Holy Spirit, we need to commune with God palagi. Kasi matitim tayo sa sarili, dyan sa cellphone. Kung pagustuhan natin ating flesh, last ng laman, dami dyan sa YouTube, sa Google ng mga kalaswaan, mga binastos. Dati yung cellphone ko na unit, made in China. May gagawa ng mga babae na naka-bikini, naka-two-piece. Hindi ko naman ginapindot. Nagpusang gagawa na Chinese, mga virus, grabe na. Pero, gaso nga do. Pero ang unit na sira na to, kaya naging kwan na rin, obsolete, naging outdated, samad na rin. Kasi gagawa lang. So, ganun. So, yung holiness ng Diyos, nakita natin yung attributes niya nga. Tayo naman bilang tao, we are all sinners. Ay sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Hindi tayo nakaabot sa glory ng Diyos. Wala nakaabot sa glory ng Diyos. O, di ba? Wala nga nakaabot ng one day na nabuhay na tao. 969 si Methuselah, 1,000 years. Sa Diyos, one day. O si Methuselah na 969 din nakaabot ng one day sa Panginoon. Kaya tayong tao marupok, mahina. So kailangan natin ang Panginoong Hesus. Kailangan natin Holy Spirit, ang God the Father, we believe in one God.
in three person. Triune God. Godhead body. Yan ang paniwala natin. Ha? May tatlo pa lang ang Diyos nyo. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Tatlo. No. We believe in one God. Hear, O Israel, the Lord, our God is one Lord. Deuteronomy 6:4 yan, no? Nanghiwa tayo sa one God lang. Ay, paano yung sabi mo, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit? Hindi, nasa sulat sa Bible. Wala tayo. Sulat yan eh. Just, hindi na kailangan i-explain eh. Just believe the Word of God. Wala pa tayo pinana, may Word of God na. Thy Word is settled in heaven. Kaya, yan ang, pwede natin tanong sa langit yan. Pagdating, siguro, after 100 years, sa langit na rin tayo eh. After 100 years. After 100. Wala ako noon, 152. After 100 years. Itanong natin sa Panginoon, paki-explain ng Panginoon, paano nangyari na isang Diyos kayo pero tatlo kayong persona? Lord, paki-explain nga. Marami tayong tatanong, Panginoon, ano ba sinulat mo doon? Nakita mo yung babae na nahuli sa pakikiapid? Anong sinulat mo doon, Panginoon, sa lupa at pinatawad mo yung babae na sabi mo, mula sa parisiyo, mula sa matanda ng bata, kung sino ang walang kasalanan, siya unang magbato dyan sa babae na yan na nahuli sa akto. Walang nagbato kay lahat man ay may kasalanan. Ano, Lord, ang sinulat mo doon? Hindi natin alam. Magaling itanong sa Panginoon yan. At marami pa, of course. Kaya nga, be holy because I am holy. Naging holy because of God. Yung bagay ay naging holy because of God. Holy brethren, kaya tawag ay holy brethren sa book of Ephesians yan ni Pablo. Meron tawag na Holy Land, itong Israel. Holy Bible, Holy Men of God, Holy Living, and then Holy Life. Be holy for I am holy. We are weak. We need God. We need the power of the Holy Spirit. We need the Lord Jesus Christ. Then number 3, the last, acceptable unto God. Acceptable unto God. So ang ating bodies, isipin natin, sa body na yan, kasama yung mind. So sa ating mind, tingnan natin yung ating bang inisip, nandiyan si terpene, may tao yata na hindi. Isipin natin na ang ating body, nandiyan nakalagay yung mind. Mabuti ating mind dito si babaw, hindi sa talampakan. Kaya, ano kaya ang ating iniisip? Isipin natin, ang ating kayang iniisip, ang ating kayang mind, acceptable sa Panginoon. If not, Lord, sorry, patawara ko, mali ako iniisip, Panginoon. Give me a pure mind, holy mind. DJ, Kerto, makinig. Our emotion, ang ating emotion, katanggap-tanggap sa Panginoon, baka nabanggit lang yung pangalan mo sa pulpito, ay nag-emote ka na, mga pastor, yung banggit ako, nasa pa ako, maging sikat pa ako niyan. Hindi ka pa niyan, sikat ka. Ano yung emotion? Kung hindi naman ikaw nabanggit kasi matino ka. Our motive, ang ating motive ay acceptable sa Panginoon. Kung ang motive natin hindi acceptable sa Panginoon, baguhin natin. Kaya ako magbibigay, kaya ako maglilingkod, kasi mahal ko ang Panginoon. Kaya ako tutulong sa ministry, kasi mahal ko ang Panginoon. Ang ating motibo, our body, ang ating body kaya ay acceptable sa Panginoon. Minsan, guilty tayo kung tayo natutulog na ng alas 12 pasado. Minsan, launa na ng umaga tayo natutulog. Hindi na yan acceptable sa Panginoon. Kasi ang ating body is a temple of the Holy Spirit. Kaya JJ, Hana at Pastor, matulog ng maaga. Huwag puyat. Huwag tutulog na alas 12 o laona. Dapat ang ating body ay, masunod-sunod na kaya ang tulog ko nito, kasi nasira yung gripo. Pag walang gripo, natukuran ko yung gripo, nagbusawa,
So kuman yung panay ba, hindi kaya pa naputol. Kaya sabi ko, alas 12:30 ng gabi. Ayawan ako, nagbabaha na sa loob ng bahay. Kaya ginising ko siyang gising. Siyempre lalabas ako. Mamaya paglabas ko may fly. At least ay nakabukas yung bahay ay. Siyempre marami na kasi doon. Alas 10 pa lang may naghahonin na eh. May huli na tik-tik. So, ayun, nang bago, siyempre natutulog na, mga tigalauna na galinis. At iba pa mga pinagkaabalahan. Kaya, ang ating body kaya acceptable. Kaya minsan, ang ating mga katawan ay out of control because hindi rin tayo marunong mag-manage. Minsan, kakain ka na, nalipasan ka ng kain. Kaya nagutom ka, naubusan ka ng pagkain, nagagalit ka na. Kasalanan mo, hindi ka kumain, kaya naubusan ka. Ang ating body, kaya ka nangayayat, hindi ka kumakain ng gulay, at mahina ka, hindi ka uminom ng gatas. So healthy body, huwag puro junk food, huwag puro cheese curd. Our will, ang ating kayang will, kalooban, acceptable sa Panginoon, o sarili mo lang. Man's will and not God's will. Kaya dapat acceptable unto God. Ayan. Galuto. Dapat tapos ang luto. Pagkatapos ang wali, pag luto na yan, kain na. Physical po naman. Our testimony. Acceptable kaya ating testimony doon sa ating mga kapitbahay? Or baka, kaya sabi ko sa mga bata, ay, gumamay sabi ng mga kapitbahay, ay, ganyan baptist. Ay ano lang panila, paray kayong gaba-isay. May bulok yan, so dapat ay na marami ang kasi ay kanami sa ni pastor na ay ano ta mga una ay butanan, mababait mga anak ni pastor. Ay maganda testimony. Ay ganda naman na Sister Pen na nagbigay ng malunggay. Pastor Monit ay bigay ng baon sa mga bata. Magandang testimony. Si Nayadi, nadala niya yung mga apo niya. Ito lang ang mga pamana ni Nayadi maliban sa pag-edukasyon. Yung mga bata na to, si Kitlin, Kirtong, John Lister, Rilan Kent, si Kate. Madala niya dito para makaparing siya tungkol kay Jesus. Dahil si Jesus Christ ay Diyos. Amen? Kitlin, Makati. Yan lang. Kahit yan lang maalala nila sa dami ko nang ginasalita. Malaman lang na si Jesus Christ ay Diyos. Sapat na yun. Bakit si Jesus Christ ay Diyos? Ay, yung Diyos Ama, niniwala si Jesus Christ ay Diyos. Di ba? Kasi maka-encounter kayo sa labas na hindi niniwala kay Jesus na Diyos. At least alam nyo ang sagot. Naniwala nga ang Diyos Ama, si Jesus Christ ay Diyos. Naniwala na rin ako. Di ba? So, ganon. Kerto, makinig ikaw ha? Si Kerto? Kaya ang ating testimony dapat ay acceptable sa Panginoon. Kuya aron nga kung pastor man ay patut ro pastor kapag ngayo ay kuya aron ay ako lat ani ay kung ako financial ay pambakat bugas ay mabiyahe lat ako ay tricycle kaysa mabiyahe lat habat sa batong pastor sa Malay gabiyahe ako ay tricycle ran ay kaysa magpangayo ako ano maganda ang magpangayo ka o magbiyahe ka siyempre biyahe think making rin yan eh. Katulad ni Pablo, gagawa ng tulda. Mabuti si Mama Nanay na nakabili ng makina. Nabayaran na yung hiram namin. Pwede sa katay o tent making. Pero kung ako kasi magnegosyo, logi palagi. Alam mo yung sa negosyo, logi palagi. Ang mga baligya kasi, lalo ni nanay ng mga gulay, yun na pamigay ko eh. Ito yung pinakbit, no? Sa salitang Aklano ni bad pala. Bad pala yun. Bulang lang. Pinakbit sa Tagalog, sa Aklanon, bulang lang. Assorted na gulay. Ipamigay ko yan. Kung lalo may matanda na duman, ay dali mo na lang. Tapos gahingi ng tanglad. Bigay ko lang kay Tede, gahingi na bigyan. Pauwi na ko yung lugi talaga. May Pastor Dennis ay dinansyado pag siya gabaligya. Pag ako gatinda, lugi. Ay, mabigay.
Kaya pagbaligaan ng embutido, ang mahal kagad ng embutido na mga ingredients. O sabi ko, hindi kagad ka balik sa kapital, logi, pamigay pa. Pag wala ka mang manog bili, masamad, masira lang. Kaya yun, no? So, napamigay ko lang ani. So, our testimony dapat ay acceptable sa Panginoon. Ang ating buhay, katanggap-tanggap sa Panginoon. Dapat katanggap sa Panginoon ating buhay. Ating buhay na to ay only one life. Well sown. Because only was done for Christ will last. Ating buhay na to ay mahalaga sa Panginoon to. No? Salamat tayo. Alam niyo, para ma-treasure mo yung buhay mo, yung sarili mo, puntahan mo sa ospital. Tapos, pag nasa ospital ka, ano nakita niyo sa ospital? Kung may hapo, di mo intindihan ng hapo na parang yung ginawa mo, ginahingabot mo. O, di ba na naka-oxygen? Iba naman ay na-wheelchair. Ang daming mga kan, iba naman ay mga paralyzed. O, appreciate mo kay CEO. So, ma-appreciate mo na, uy, salamat sa Panginoon na ganito pala ako. Ano pa, saan lugar pupunta ka? Sa mental hospital, sa Pututan, Lilo. O makita mo yung mga tao ay gabingwit ng isda sa may lata. O, may kwento dyan eh, nakalimutan ko nga. So, gabingwit siya. O ano pang mga anong ginasabi-sabi niya. So, wala ka, hindi ka ganon. O, diba? O, sa panugan, sementeryo. Wala tayo doon. So, hospital, sementeryo, mental hospital. Sa bilangguan pa. Anong ginagawa doon sa bilangguan? Siksikan sila sa isang kwarto, rihas. Halimbawa, parang sardinas na sila. Palitan pa ng pagtulog. O tayo, ang luwang-luwang. O diba? So marami tayong appreciate sa buhay. Sabihin mo na sa mata naman, iba mga mata, bulag. Iba, isang mata, wala. Ibang mata, banlag, libat. Pero ikaw, sakto. Iba, pipit, bingi. Marami tayong pasalamatan sa Panginoon. Appreciate. Alam niyo itong Christmas season, no? Ito dapat ay maging masaya. Kaya Mary, ibig sabihin ng Mary ay happy. Pero ang dahilan, ang Merry Christmas tuloy, lalo ng exchange gift, naging dahilan pa ng mag-disagree ka. Bakit? Ang worth na 100 pesos mo, ang kapalit, mga 50 pesos lang ang nabunot na gift mo. Imbis maging masaya ka, naging gift wrap. Meron nga doon na kwan daw eh. May pa-exchange gift siya na sa grade 8. Yung baril-baril sa grade 8. Ginsokbit na ta. Hindi na pagwa niya na huli siya. Ay binayaran niya ng doble-doble. Times 10 niya bala yung pag nag-shoplift. Kaya ganun. Ibig maging masaya sana. Kaya nga ako hindi ako nagpa-exchange gift. Kasi may exchange gift mo sa school. May exchange gift sa pamilya. Kaya dito, wala na tayong mga exchange gift. Okay, dun sa compassion, sa picture sa dito, wala na akong mga exchange gift kaya dubli gastos lang. Sa pagkain na lang ialalay. Kaya ang ating buhay dapat acceptable sa Panginoon. Ang ating giving, hindi problema ang giving, sarili mo na natin binigay sa Panginoon. Pabinigyan natin sa Panginoon giving, ay okay. Ating mga giving dito, ay ubos-ubos yan, gina-dispose, gasto at nabigyan sa missionary. Yan. Ating mga giving of our life and tithes and offering. Ourselves. If not, hindi ka acceptable sa Panginoon na ating buhay, hindi lang tayo nagtawad sa Panginoon. Panginoon naman handa tayong pakinggan patawarin. 1 John 1:9. Shall confess your sins, is faithful and just to forgive our sins.
and make right with God. Kapasalamat tayo sa Panginoon na tayo, every day we learn from our mistake and failures para tayo maging mature, maging Christ-like tayo. Christ-likeness. Kaya, present our bodies to God. I-present natin ating bodies to God. Number 1, ang ating bilang living sacrifice. Number 2, our bodies ay maging holy. Dati tayo ay sinner pero we are holy because of Jesus Christ. Siya yung Holy Son of God. At our bodies, present our bodies to God, maging acceptable unto God. Acceptable ang ating isip, our mind, acceptable to God, our motive, our emotion, our body, our will, our testimony, our life, our giving, our souls. So, we get right with God. So, praise the Lord and glory to God. So, tayo mag-pray. Dakilang Diyos, sa maraming banal sa langit, thank you po sa inyong salita. Salamat, pinasulat mo kay Apostol Pablo. Itong Romans chapter 12, verse 1. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Thank you, Panginoon, na kami niligtas mo out of mga 8 billion siguro na tao sa buong sanlibutan. Kami po ay binigyan mo ng biyaya ng blessing because Israel that time reject Jesus. They reject Jesus, so yung blessing napunta sa mga Gentiles. And part kami ng Gentile people, and we, by faith, we receive Jesus as our personal Lord and Savior. Thank you na kami rin na-save at kami nag-serve mo. Kami pag-serve sa iyo, Panginoon, hindi pa rin ito sapat sa ginawa mo doon sa cross of Calvary, Lord Jesus. Thank you. At we pray, Panginoon, na may mga loved ones, sharing abroad, mga friends, sila rin ay makakilala kay Jesus Christ, their Lord and Savior. Salamat sa iyong salita sa Acts 16:31, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. And whosoever believeth in Him, in Jesus, will have eternal life. At your gift, O God, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So thank you for the assurance of the gift of salvation. Sa John 1:12, but as many as received Jesus Christ, to whom give you power to become the sons of God. Thank you. Despite na kami ay we are sinners, thank you, O God, for your grace, your forgiveness, forgive our sins, and thank you for the forgiveness, and give us the privilege, for giving us the privilege to become your children of God. Thank you so much. We pray, Father, i-bless mo ang bawat isa na nandito, at ganun po mga sa online, maging sa dito sa on-site, Panginoon. We pray ang mga loved ones, ganun po, Diyos si hindi na Minister Pen, si Monique, Lynette, Papa, Jomar, Petit, si Edgar, si Dino, nila, G.E., Dimberdro, si Janister, Ilan King, si Kate, si Kathy, kan si Kertong, si Janister, Ricky J, si Ninya, Colin, Aliyah, Anggi, Hana, Gigi, at bawat mga hindi ko nabanggit, Sister Warlene, ganun po si Sister Amy, si RJ, sa ibang lugar si Ami, sa Palawan, ang atang man, ang daw ka nga, ano Mister, buligan mo sana, ma-restore ang merit life, Panginoon, si Tioy, Fernan, si Tiyay, Pama, pagpalang yung Panginoon, si TBB, Tinday, Tibing, Ate Nitang, si Kuya Julius, Kuya Ricky, Kuya Rick Boy, Dennis, Joseph Dinon, family, bless mo Panginoon. Ang mga panaming mga kamag-anak namin, bawat isa dito, at ang mga friends sa Facebook, sa YouTube, mga estudyante ko rin sa page rate 72, mga participants sa ages sa 12 to 14 and 15 to 22, i-bless mo Panginoon, mag-grow sila spiritual. Para ng mga parents, at ganoon sa ABC family, bless mo rin. Pastor Yuli, Pastor Nabli, Pastor Jess, Pastor Dan, Pastor Jim, gano'n si Pastor Tiagan, kapastoran Panginoon, Pastor Errol, mga tapat sa iyo, Pastor Jude, i-bless mo yung Panginoon, Pastor Wilbert, Pastor Errol, Pastor Manny Sapira, ipaling Panginoon. Bless mga missionary, foreign, local, Panginoon, ingatan, tulungan. And we pray salvation ng mga kaluluwa,
makakilala kay Jesus Christ, they will believe Jesus Christ their Lord and Savior, repent of their sins. Mga people sa India, mga Hindu, mga Muslim, mga Buddhist, Panginoon, mga atheists, sa Amerika, sa Europe, sa Australia, we pray, sa Japan, sa North Korea, mga people sa South Korea, Japan, makakilala kay Jesus as their Lord and Savior. Mga sa Indonesia, sa Africa, Panginoon, at sa 7 continents of the world, they will hear the gospel about that Jesus Christ saves and Jesus loves them, and they will repent and believe and receive Jesus Christ by faith in their heart as their Lord and Savior. Bless also the missionary at mga Christian all over the world to share the good news about Jesus' love and Jesus' way of salvation. For by grace you are saved through faith by Jesus Christ. Thank you sa iyo, Heavenly Father, ang glory, honor, power. Thank you for loving us. We love you. We praise you and we thank you sa mga blessings spiritual. Thank you also sa giving. Bless our tithes and offering. Bless also the food we are going to eat. At ingatan niyo po kami sa pag-uwi. Salamat sa lahat. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Good morning. God bless. Bye-bye.